Sa gitna ng muling pag-init ng usapin ng umano'y katiwalian na naganap sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita ang veteranong mga awit at OPM icon na si Wency Cornejo. Sa kanyang pahayag, tahasan niyang kinwestiyon ang mga paratang ng pandarambong laban sa pamilya Duterte at kay Senador Bongo, kasabay ng tanong kung saan umano'y makikita ang mga konkretong ebidensya ng marangyang pamumuhay kung talagang nagkaroon ng malawakang korupsyon. Ayon kay Cornejo, kung totoo ang mga akusasyon na bilyon-bilyong pondo ng bayan ang nakurakot noon panahon ni Pangulong Duterte, dapat ay malinaw na nakikita sa publiko ang mga palatandaan ng labis na karangyaan. Mga mansyon, pribadong jet, mamahaling sasakyan o mga ari-arian sa mga high-end na subdivision. Subalit, batay sa kanyang personal na obserbasyon bilang isang taong madalas bumibisita sa Davao City, tila wala naman umanong ganitong mga indikasyon ng labis na yaman. Si Cornejo, na matagal nang kilala sa kanyang prangkang pananaw sa mga isyung panlipunan, ay nagsasabing bagamat hindi siya eksperto sa politika, nakikita niyang mahalagang suriin ang mga paratang batay sa konkretong ebidensya at hindi lamang sa mga haka-haka. Giit niya, kung talagang may matibay na batayan ng korupsyon, dapat ay ipakita ito sa publiko upang hindi magkaroon ng pagdududa o maling interpretasyon. Lumabas ang kanyang pahayag ilang araw matapos magsampa ng plunder case si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Bongo at dating Pangulong Duterte. Ayon sa reklamong inihain sa Office of the Ombudsman, sangkot umano ang dalawa sa halos 7 bilyong halaga ng mga proyekto sa infrastruktura na sinasabing naipunta sa mga kumpanyang konektado sa pamilya Go. Batay sa mga dokumentong isinumiti ni Trillanes, tinukoy niya ang CLTG Builders, isang kumpanyang iniugnay sa ama ni Senador Go na umano'y nakakuha ng mga kontrata noong 2016. Ayon sa dating senador, ang kumpanya ay nakipag-joint venture umano sa St. Gerard Construction, pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang tinatayang 816 milyon pesos. Sa kabila ng mga aligasyon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Go at Duterte ukol sa kasong isinampa. Gayunman, ilang taga-suporta ng dating Pangulo ang nagsimulang ipagtanggol siya sa social media, kabilang na si Wency Cornejo na nagpahayag ng kanyang pagdududa sa mga akusasyon. Ayon kay Cornejo, bilang isang Dabawenyo at heart, madalas siyang nasa Davao at nakikita mismo kung paano namumuhay ang mga Duterte. Ani niya, kung ikukumpara sa mga sinasabing ill-gotten wealth ng ibang politiko na may lantad na karangyaan, tila malayo umano ito sa nakikita niya sa mga Duterte. Dagdag pa niya, dapat ay mag-ingat ang publiko sa mabilis na paghusga, lalo na kung wala pang malinaw na desisyon o ebidensya mula sa korte. Para kay Cornejo, ang mga ganitong kaso ay dapat hayaan munang umusad sa legal na proseso bago husgahan ang mga sangkot. Hindi na napigilan si original Filipino music icon Wency Cornejo ang kanyang matinding pagkadismaya sa tila garapalang korupsyon at kawalan ng malasakit ng pamahalaan. Sa isang emosyonal na Facebook post, ibinuhos ng mang-aawit ang bigat ng kanyang damdamin, galit, pagkadismaya at kawalan pag-asa sa kalagayan ng bansa. Ito ang kanyang post, sa tinagalog mo na bago English. Gusto ko na talagang sumabog. Hindi ko na alam kung paano ipapahayag ang galit, pagkadismaya at pakiramdam ng kawalang magawa dahil sa inutil na gobyerno natin. Iyak-iyak na tuloy ako. May nag-aapoy na galit sa loob ko na pilit kong pinipigilan. Gusto kong ilabas, pero alam kong hindi yon ang intelihenteng dapat gawin. Kaya ramdam ko ang sobrang bigat ng dibdib.
Kayo ba? Ganon na rin ba ang pakiramdam? Yes po, Idol Wency Cornejo. Grabe, nakakadismaya itong gobyerno nating ito. English. Kasi English siguro yung post niya. I honestly want to explode. Sabi ko na. Di ko na alam how to express my anger, frustration, disappointment, and the feeling of helplessness because of our inutil government. There is boiling rage inside of me that is too controlled. I want to let it out, but I know it's not the intelligent thing to do, and I feel such a gigantic pressure in my heart because of that. Kayo ba? Ganyan na rin ba ang pakiramdam? Yes po. Ako, nakakatulong itong pag-vlog ko. Kasi kung nagsasalita na ako, nailalabas ko na yung although ang akin is control pa rin. Okay? Hindi pwedeng dahil ma-stress tayo eh. Ang sarap sanang sumama sa mga rallies. Yung kakanta ba na ano ba yung kanta nila, yung naririnig ko, Martin magnanakaw, Martin magnanakaw, Martin magnanakaw si Martin. Yan, yung mga estudyante sa UP, narinig ko dyan. Ito naman, yung mga maisog rally ni na Atty. Vic Rodriguez. Ito yung narinig ko ang kanta nila, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw si Marcos. Kailangan ilabas yung ating nararamdaman. Huwag niyong pabayang nandyan. Ito kasi si Wency Cornejo, writer ito, artist. So, pinong-pino yung hindi sila basta-basta. Kailang, believe ako kay Asia Songbird, Regine Velasquez. Halos ganito rin yung text niya. Sabi niya, ang income ko, ang kita ko, 44%. Yan ang aking tax. Tapos, wala naman akong nararamdaman na benepisyo galing sa gobyerno. Bakit ko pa ako tuloy na magbayad sa buwis? Ganon. Galit na rin si Miss Regine Velasquez. I don't know. Yung ibang mga artista, kanya-kanya ng palabas ng kanilang Salamat po sa mga artista sa entertainment industry. Gising na talaga ang sambayan ng Pilipino. Na may napanood din akong Facebook reel, si Miss Universe sa Catriona Gray. Sabi niya, we can change this government. We are the people. Galit. Marami ba? Sino pa ba yung mga ibang artista? Mga kabataan yung iba eh. Hindi ko masyadong kilala. Si Sarah Geronimo pala. Sa UAAP opening ceremony. Kayo mga kabataan, gumalaw kayo, kumilos tayo dahil ninanakaw nila ang kinabukasan ng ating bansa. I don't know, itong gobyernong ito, sabi pa ng Pangulo, wala akong kinalaman dyan. Malinis ako. Sila lang. Mapapatunayan na hindi ako sangkot dyan. O siyempre, yung ICI siya ang nag-create. Talagang walang ebidensya laban sa kanya. Sure ko yan. Kahit si Martin Romualdez, walang ebidensya ang lalabas laban kay Romualdez. Ligtas yan. Si Saldico lang ang ididiin nila, kailang nasa ibang bansa. Kasama sa script yun, pinauna nila si Saldico. Diyan ka na lang huwag ka nang babalik. Kahit anong gawin pa nila kay Saldico dito na kaso-kaso, safety siya doon. Kasi yung kanyang passport, hindi naman nila kinakancel. Ang kanyang mga bank accounts, okay lang. Kaya, hayahay, si Saldico,
paiba-ibang bansa na lang sa Europe o saan panig ng Amerika. Ganun lang. So, karapatan nating magalit. Sabi ni Jose Claire Castro, hinay-hinay daw tayo. Sabi ni General Azurin, ICI advisor, hindi daw makakahil sa ating bansa yung revolution in the streets. Wala. Kaya yung mga gustong maglabas ng galit, sama kayo sa mga rallies, dapat yung peaceful protest lang. Huwag niyong gayahin, huwag nating gayahin yung mga rally ng mga makakaliwa, yung sinasaktan nila, binabato nila ang ating mga kapulisan. Wala na yun. Isigaw lang. Ikulong ang magnanakaw, ganon. Ibalik ang pera, ganon lang, ilabas lang ating galit para makagaan ang ating mga damdamin.